Lahat. Magandang hapon po. Isa si Burides ne. Sa Cebu. Isang taon po na akong libur nakatalo po sa inyo, kaya medyo nangangatog aking konti. Di halata. Di halata ka. Di halata. Hallelujah. Praise God. But sa hapong ito, kahit man po mainit-init po kaninang umaga, biglang dumilim. Na parang bang darating na ang Panginoon. Nakakatakot dahil sa internet po may gumagana po dyan na sabi doon ay this is now the end of the world. Siguro kahapon niya tayo no ngayon? Kahapon. Nagsasabi niya na ito na po yung katapusan ng mundo. Subalit natapos na naman po ang ganong araw, hindi pa rin dumating. Malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos na wala pong nakakaalam kung kailan po darating ating Panginoon. Ang mahalaga po mga kapatid, handa ka na ba kapag dumating ang pagkakataon na yon? Amen po ba? Handa po tayo pag dumating ating Panginoon? Hallelujah! Praise God! Na habang tayo naghihintay dahil hindi pa dumating ating Panginoon, mayroon po tayong gagawin. Na sinabi po ng ating Panginoong Kristo na kahit ang ating Apostol Pablo na hindi rin niya alam, kahit sino mang tao, wala pong nakakalam kung kailan po darating ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Yesus na darating siya na parang isang magnanakaw and no one knows when the time will come. Ang dapat lang po sa ating mga bilang tayo mananampalataya ay magbantay, maging matyaga na magbantay dahil naman natin nabubuhay na po tayo sa mga nalalabing araw in the end times. Amen? And especially pag kayo nakikita nyo na dahil medyo lumilipas na rin ang panahon, we are living in the age, in the end of age. Kaya nasasaling na po yung ating edad. We are age already. Hindi naman. Paano yung mga dalaga at mga binata pa? Patungo rin sila doon. Praise God. Acts chapter 4 verse... Ano ba yan? Acts chapter 4 verse 12. Alam naman po natin ito na alam ko na napalasak na nababasa po ninyo ito. Alam natin na sinasabi dito is salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Tanungin niyo po ang inyong sarili. Sigurado na ba akong ligtas pag dumating ng pagkakataon na ito? Natanong niyo na ba sa inyong sarili? Well, kayo po ang sasagot sa inyong sarili kung tunay po ang pakipaglasan niyo kay Jesucristo at bilang tagapagligtas ng inyong buhay, sigurado kayo patungo doon sa patungan natin ang destination na inilaan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Amen. Ang title po is Salvation in Christ alone. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito. Purihin ka, pasalamatan ka sa ginawa mo, Panginoon. Sa loob ng isang linggo na kami iningatan niyo, Lord God, marami kami pong dinaanan mga problema, ma-experience sa aming buhay, masalimuot, anuman po, Panginoon. Subalit, darating namin ang isang araw na kung kailan po, Panginoon, kayo sasambahin namin. And we're going to celebrate your goodness. Celebrate namin po, Panginoon, na ang kabutihan mo. At pinamalas mo, Panginoon, Lord God, ang presensya mo sa hapon na ito. Sa magitan namin mga pag-aawit, pagsamba sa inyo, o Panginoon, naramdaman namin ang presensya mo. Tinatagpo mo kami sa magitan ng mga pag-aawit. Ngayong dingin po, Panginoon, sa magitan ng iyong mga salita, katagpuin niyo ang bawat isa sa amin. Magpakahayag kayo po, Panginoon, sa mga sinabi ng Apostol Pablo, sa mga talatang binasa namin. O po, Panginoon, kayo lamang po, Panginoon, ang makamit po, Panginoon, ang makapagbigay ng pangangailangan, tunay na pangangailangan ng bawat isa sa amin. Lord God, kayo po nakakatalos po, Panginoon. In the name of Jesus, bless each and every one. And the power and anointing of the Holy Spirit, may it be preached, may it be said unto you, to everyone who is going to hear in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Hallelujah. Kuhin natin ang kutigo. Salvation in Christ alone. Bago po ang lahat, yung chapter 4 verse 12, tingnan natin po yung totoong background.
Dahil bago nag-verse 12, may kadahilan namang bakit sinabi ni Apostol Pablo. Ngayon, babasahin po natin lahat. Bakit tayo? Ayun na, naghang. Pinpoint, hindi PowerPoint. Hang. Okay. Ang background po dito sa ating binasa, na bago mag-chapter 4, mayroon pong isang lalaki na lumpod yan. Pinagaling po, ayan. Okay. Pinagaling po ng Apostle Peter and John. For 40 years, ang lalaki ito ay lumpo doon po sa gate na si Solomon. At marami pong nagpupuntahan doon at dahil nakikita nila ang taong ito for 40 years, alam niyo naman po kapag sa atin sa isang simbahan na bago pumunta sa simbahan, di ba marami pong namumulubi doon, di ba, namamahingi, namamalimos, di po ba? So, alam na, for 40 years, nandun siya lagi. Then, nung dumating po si Apostle Peter and John, nagkaroon po ng kagalingan po ang lumpong ito. So ngayon, yung mga tao ngayon, nag-emosyon sila dahil paano gumaling ngayon ang isang taong ito. Sino nagpagaling? Okay? Basahin natin po. The priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking. Chapter 4 ito. Yung chapter 3, nandun pong istorya kung paano gumaling po the crippled man, the lame man. They were speaking to the people. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. Kasi po dito, ang mga Saduseo naniniwala ng resurrection. So, itong mga Saduseo, they are hostile to the teaching of the Apostle Peter and John. Against la, kapag nakikita nila, hindi tama yung pinapangaral ni Apostle Pedro. Kaya, itong mga Sadduceos naman, pumunta sila doon. At ang ginawa nila, they seized Peter and John, and it was evening. They put them in jail until the next day. So, dahil sa pangangaral nila, itong persecution na naganap na naman kay Apostle Peter and John, kinulong. Okay? Sa panahon natin ngayon, kapag nangangaral, hindi naman kayo kukulong. Di po ba? Kinukulong ba kayo ng inyong asawang hapon? Kapag kayo nagba-Bible study? O mayroong kumakatok na immigration? Hindi naman. So ito, they seized Peter and John, and because evening, they put them in jail until the next day. But many who heard the message believed. Subalit, marami pa rin naniwala sa mensaheng itinuturo ni Apostle Peter and John. And the number of men grew to about 5,000. Biruin niyo sa 5,000. Actually, pagkatapos po ng himala, pagkakataon ni Apostle Peter and John, pagkakataon dahil maraming tao, ay ito na ang pagkakataon. Sige, mangaral na tayo. No, sinong nagpagaling? So, kung ano man po ang na-experience po, naranasan ni Peter and John, ipinangaral na si Kristo ang tunay na nagpapagaling. Ito ang katuruan na ginala. At ang si Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, pero nabuhay siya muli. Iyon ang pinapangaral nila. So, ito na mga Saduseo, nakita bakit dumarami ang mga Kristyanismo at dumadami ang mga Kristiyano. Ngayon, gumawa naman ni Satanas para pigilin po ang pangyayaring ito. They put to jail si